Lagot kayong mga buhaya. Itong si Karen Davila, nagsalita na naman tungkol dyan sa maanumalyang flood control projects. Nakaraan, nag-viral yung wish niya na kung saan merong nasampulan. Ito, ayon sa post ng Showbiz Philippines Daily News, Karen Davila, ang sabi niya, huwag kalimutan ang flood control. Nagbigay paalala muli si Karen Davila sa mga Pilipino na huwag kalimutan ang flood control, lalo na at lubog na sa baha ngayon ang kamay nilaan dahil sa kapabayaang sistema ng gobyerno sa proyekto. Baka isisi pa rin nila sa mga Duterte, no? Hahanapin pa rin nila yung mga naging proyekto noon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, yung naging proyekto nila na pinagyayabangan ni Donyo nung SONA, anong nangyari? Nga. Ghost project naman pala. Tapos yung iba, may nakikita tayong ginawa, tinipid pa. Ito sabi ni Karen Davila, huwag kalimutan ang flood control. Huwag kalimutan ang matinding corruption sa 2025 budget kung saan bilyon-bilyon ang ninakaw. Buti pa to no? Alam niya kung ano yung katotohanan. Alam niya kung ano yung nangyayari ngayon dahil hindi natatakpan. Huwag kalimutan, may dapat pa ring ipakulong na malayang gumagala. Hanggang ngayon, sino yung gumagala dyan? Habang baha, andyan, gumagala. Ako, Dunyor, alam mo kaya kung sino yung gumagala pa ngayon? Na dapat talagang ipakulong? Auntie Claire, baka alam mo kung sino yon. Ayon dito sa mga nagkomento, sabi ni Adlimi Tano, wala namang ginagawa ang gobyerno. Meron. Oo, may ginagawa sila. Ang tindi ng ginagawa nila. Ang likot nga ng kamay, di ba? Sabi ni Cindy Andos, move on daw, sabi ni Tuplok. Ito naman kasi si Tulpo move on daw. Nga naman, isa din siya sa nabanggit dyan. Sabi ni Marijon Bulador, ma'am, kakasabi lang po ni Erwin Tulpo na mag-move on na daw po. Sabi ni Joseph Pasqua, buti pa si Karen Davila alam na gumagala pa ang mga magnanakaw. Alam na po ng karamihan kung sino-sino ang magnanakaw na yan. Yun nga lang, kung sino yung nagbulgar at lumaban sa mga korap na politiko na to, sila pa yung nakasuhan at nangyari, may nakulong pa. Kasi doon sa sinasabing mapapakulong si Tamba, magpapasko na lang. Malamang, magpaparty-party pa ang mga yan. Ganito lang, thank you. Attorney Kapunan, sinisi ang mga Duterte sa nangyaring trahedya sa Ateneo de Zamboanga. Naniniwala si House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na maituturing na may ambag ang mga Duterte sa nangyaring trahedya sa Ateneo de Zamboanga University. Sa isang press briefing nitong Agosto 19, ngayong araw, sinabi ni Kapunan na ang kultura ng karahasan na pinalaganap di umano ni na Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan kung bakit tila naging normal na lamang sa mga kabataan na gumawa ng labag sa batas. Ito yung kanyang statement. Yung kultura ng tatay niya, yung mga AGK, kung kaya yung tatay niya ay nasa The Hague, gaya ng extrajudicial killings na yan, human rights violations na yan, it's a crime against humanity. It's a culture of violence. Yun na ba ang legacy ng ating mga leaders natin? Mamanahin natin kasi kung mga values ng leaders natin, yan ang nakikita ng kabataan ngayon. Can you imagine yung kultura sa ating mga kabataan ngayon? Sabi niya. Ito umano ang dahilan kung bakit mahalaga ang impeachment trial. Dahil sa maipapakita sa publiko na mapapanagot ang isang leader na di umano'y nagpapalaganap ng karahasan. Well, karapatan yan ni Attorney Kapunan, opinion niya lang yan. Ang tanong, pinapaniwalaan ba siya ng taong bayan? To me, I completely disagree sa ganitong opinion ni Attorney Kapunan. Tanong, matagal nang namumuno ang mga Duterte sa Davao City. Since 1986,
up to now? Meron na bang nangyaring school shooting sa Davao? Kasi kung sinasabi na nakakahawa, masamang influence yung culture of violence ni Tatay Digong, ni BP Sara, nasaan ang karahasan sa Davao? Oh, sa mga international ratings o whatsoever, nakalimutan ko na, Davao City is considered one of the most peaceful cities in Asia. Hindi lang Asia, entire the world. Malala ko, number 53, most safest city in the world ang Davao City. Sa Southeast Asia, I think, pangalawa. Oh, sige nga. I-compare mo sa Metro Manila. Manila, ano itong pinaka-latest na rating? Number 5, sa pinaka-worst na lugar na puntahan ng turista. Parang ganun. Yung Manila. Oh. Kaya, sige na lang. Kasama ito, sa tingin ko kasama ito sa kanilang narrative para i-picture nila si BP Sara na masamang leader. Ba't nagkakamali sila? Bagong lumabas yung survey ratings ng WR Numero, isa sa mga pinagkakatiwalaan na survey group. Comparing nung March at saka June, kasi June itong latest nila, tumaas pa ang approval rating ni BP Sara. Noong March, 44% lang ang kanyang approval rating. Ngayon, June, yung latest, tumaas 55. O yung June na yan, nung ginawa yung survey, ongoing ang mini trial niya sa House of Representatives. Oh. So ngayon, pinapaniwalaan ba sila ng taong bayan? Hindi. Yung Pulse Asia survey, nung March, 43% lang ang voters preference ni BP Sara. Pulse Asia ito July, nagsimula na ang kanyang impeachment trial, tumas pa ng 49%. Oh, so, sige lang. Pagbigyan na natin si, anong itawag natin sa kanya? Mother, Grandmother Lorna Kapunan. Pagbigyan na lang natin. Karapatan naman niya yan na isisi kay Tatay Digong. To me, one of the best president we ever had is Tatay Digong. Tatlo ang hinahangaan kong presidente. Tatay Digong, the late President Magsaysay, and the late President Marcos Sr. I'm sorry kasi ako, laking martial law ako Nakita ko yung magandang epekto ng martial law sa buong bansa panahon ng Marcos Sr. Hindi perpekto ang Marcos Sr. Marami rin siyang pagkukulang, kaya lang marami rin siyang nagawang maganda. Kaya okay pa rin ako, Marcos Sr. But ang Marcos Jr., to me, he is the worst president. Kaya lang kung ang pakinggan natin yung ICC or PICC ng Malacanang, siya daw ang pinaka-the best. But depende na dyan. Anong sabi ng PCO Secretary Dave Gomez? President Marcos will get out of his office as one of the best performing president in the country. Sige lang. Kung yan ang tingin nila, di sige. Ang ICC naman ng Malacanang, bumibira pa rin. Nagsalita siya ng hindi maganda against the teachers. Sinisi niya ang mga teachers sa karasan sa Zamboanga. Ngayon, ayaw niyang mag-apologize.
O di sige, kung ayaw mong mag-apologize, basta, huwag kang magsisi, ay sisi Malacanang kung magpatuloy ang galit ng mga teachers sa iyo.